Lonoso ngayon, no, mayroong isang kwento, parabol. Mayroong isang ina at isang bata. Napakabata pa, bata talaga. Pumunta sila ngayon sa isang tindahan, no, kasi nga may bibili ng ina. Sinama niya ang kanyang bata, anak. Noong napansin ng bata na may isang bagay na nakikita niya doon na binibinta, gusto niyang inumin. Kinalabit niya ang kanyang ina. Gusto ko yun, gusto ko yun. Ngunit, tinignan lang siya ng kanyang ina at hindi pinapansin. Kalabit uli ang kalabit ng bata. Nagpupumilit siya na gusto niyang makuha yung bagay na yun. Ngunit tinitignan pa rin siya ng kanyang ina at hindi pa rin binili yung bagay na yun. Ganun pa rin, nangungulit at nangungulit ang bata. Kalabit na ng kalabit. Hanggang sa dumating yung oras na ang bata nagsimula ng umiyak. Gumulong na sa sahig. Sa kakaiiyak. Dahil nga, gusto niya yung nakita niya at namamangha siya noon kasi gusto niyang inumin yun. Hinayaan na siya ng ina niya, ng kanyang ina, na umiiyak at gumugulong. Kasi nga, sa pagkakita ng ina doon sa itinuro ng bata, yung itinuro ng bata na gustong-gustong inumin ng bata ay isang kimikal yon na nakakalason. Kaya nga tinitignan lang siya at hindi binili ng ina para iabot sa kanyang anak. Kasi nga, yun, kung ibibigay niya, malalason at mapapahamak ang kanyang anak. Ganon din ang tao. May mga bagay na nanalangin tayo sa ating Panginoon. May mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos ang ating hinihingi. Meron ding mga bagay na hindi rin ibinigay sa atin. Lagi natin siyang kinukulit na ganito, humingi tayo pero hindi pa rin ibinigay niya sa atin yun. May mga bagay yun. Kasi nga, alam ng Diyos na yung hinihingi natin hindi nakakabuti sa atin. Yun ang mga dahilan. Maraming mga tao na humingi sila sa Panginoon ng ganito, ganyan, hindi ibinigay sa kanila kasi nga alam ng Panginoon na hindi nakakabuti sa kanila. Gaya ng isang bata, gaya ng bata doon sa kwento, hindi niya nakuha yung hiningi niya. Gumulong at umiiyak ang bata. The same sa sitwasyon sa mga tao ngayon. Every time na humihingi sila sa Panginoon, hindi ibinigay. Yung iba, biglang tatalikod. Biglang nagsasabi ng mga masasamang salita sa Diyos. Minumura nila ang Panginoon. Yung iba, tumiwalag, lumayo sa pananampalataya at iniwan ang kanilang pananampalataya at namumuhay sa kasalanan, sa bisyo, sa lahat ng uri. Kasi nga, dahil lang sa isang bagay lang na hindi nila nakamit, hindi man lang nila inisip na baka yung bagay na hiningi nila hindi nakakabuti sa tao yung bagay na yun. Kaya hindi ibinigay ng Panginoon. May mga bagay rin na hinihingi natin sa ating Panginoon at ibinibigay. Ayon nga ni Job, sabi ni Job, lagi na lamang ba tayong hihingi ng mga kabutihan galing sa Panginoon kung hindi rin tayo tatanggap ng mga hindi rin mabuti? Lagi nating intindihin ang mga ganitong pangyayari. Di ba may kasabihan, sinabi, Mother knows best. Mother knows best. Ganon din sa ating Panginoon. God knows everything what is best for us. At kung yung mga bagay na yon nakakabuti sa iyo,
ibibigay yan. Pero kung tingin niya na hindi nakakabuti yan sa iyo at nakakapahamak yan sa iyo, minsan hindi talaga maibigay yan. May mga pagkakataon din na hihingi tayo sa ating Panginoon. Delay. Minsan nasasabi natin wala na siguro. Pero sa mga oras na nag-give up na tayo, doon na dumating. Kasi nga may pagkakataon na yung pananampalataya mo, yung patience mo, sinusubukan din ng Panginoon. Kung hindi ka mabibitaw, mananatili ka sa pananampalataya kung hindi mo makamit ito. Gaya doon sa nangyari kay Job, nagiging example yun. Di ba? Pagdating sa huli, di ba? Ibinigay ng Diyos sobra-sobra pa kaysa doon sa mga nangawala sa Kanya. Ganito ang sistema ng pagpapala ng Panginoon sa bawat tao. Ang lagi lang nating gawin, intindihin ang Kanyang kalooban. Kasi nga, ang Diyos, hindi yan nagbibigay sa tao ng ikakapapahamak niya. Kahit pa tingin natin na isang bagay na ito, sabi, ay hindi ito binigay sa akin ng Panginoon, ganito, ganyan. Makikita mo sa resulta na mabuti ang Panginoon sa resulta nito. Kaya huwag tayong magtampo dahil lamang hindi natin natanggap yung piningi natin, ay nagtampo na tayo, iniwan na natin ang pananampalataya. At namuhay na tayo sa kasamaan. Huwag ganon, hindi po maganda yon. Kahit isang tao man lamang na mamamatay, hindi gusto ng Panginoon yun. Mas piliin pa niya na ang isang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan at mamuhay sa kalooban ng Diyos. Mamuhay ng banal kaysa mamatay ang isang tao na yun. Kasi nga ang tao, ginawa ng Panginoon sa kanyang imahe. So, lagi nating babantayan at intindihin ang kalooban ng Panginoon. Patience is the key. Susi talaga ang pasensya. At yung pananampalataya, laging tibayan. Kahit pa hindi natin matanggap yung mga hinihingi natin dito sa mundong ito, panghawakan mo lang ang pananampalataya mo until the end of your life. And God will reward you and a life na walang katapusan. Iyan ang pangako niya doon sa mga tao na namumuhay sa kanyang kalooban. So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat and God bless everyone. Amen.